Tila bumabalimbing na si Pinky Lacson mga kababayan dahil pinunaho nito ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. patungkol ho ito sa di umano'y pagkakahuli, pagkakaaresto ni Saldico na isa palang fake news. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Senator Lacson sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos sa tinatawag na pagka-aresto ni Saldico. Senator Ping Lacson, Chairman of the Blue Ribbon Committee, on reports that Saldico is no longer in Czech custody. Simply put, it was a lost opportunity and our government has nobody to blame except itself. Ayan na nga mga kababayan. Walang ibang dapat sisihin kundi ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Mabigat yan, maanghang yan. Kasalanan nyo. Wala kayong sisihin, kayo-kayo rin. Ang bagal nyong kumilos. Parang ganun. Ano? Napuno na ang salop, bumaliktad na ba? Alam na mga kababayan, mukhang nanganganib kaya't bumabaliktad. Kakampi nila abogado nila Failing to act with dispatch. O yun, mahina nga kumilos. After having been timely informed of ex-Congressman Saldico's apprehension by the Czech authorities, now puts the government in an embarrassing situation. Ito ang kanyang payag. Government must now exert extra effort and work double time, bring him back, not only to redeem itself from this lapse, but to show its sincerity. Wow! Magsalita ng sincerity. Dito tayo sa usapang sincerity, dapat sinceridad din si Lacson mga kababayan. Ibalik ho natin ang usapin patungkol doon sa 18 dating sundalo. Nako, yari itong si Lacson. React mamaya yung, is the Blue Ribbon Chairman sincere in his role as chairman sa pagpangita, paghanap sa katotohanan sa flood control measures? Sincero ba siya? Ang sagot dyan mga kababayan ay hindi. Tanong sabi niya, but to show its sincerity and seriousness in bringing co-conspirators to justice. Oh, at least, in fairness, nagsalita, he put the blame on this administration, which is, I agree. Totoo talaga. But I don't know kung ano ba talaga sino yung nagbalita kay Pangulong Marcos na nahuli si Saldico. Merong Yan yung malaking tanong, sino ang nagbalita? Kasi kung hindi yan na reliable source ay hindi yan ipopost ni Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, sino ang nagbalita? Bakit na fake news si Bongbong Marcos? Di ba mataas ho ang kanyang intelligence? Ang laki ho ng pera ng intelligence funds niya. balita niyan. Ang problema lang, dalawa. Yung balita or ang pagkaintindi ng Pangulo sa balita. Nung sinabi na Saldico hinarang ng Czech authorities dahil kulang-kulang ang papel o kaya Saldico sinubukang mag-cross border from Czech Republic papuntang Germany. Kailang hinarang ng German police, hindi pinapasok, ibinalik sa balik. Baka ganun lang.
Kasi yun ang unang report eh. Boundary. Czech Republic dito, Germany dito, ito ang boundary. Pag cross, may mga ano yan, sa highway, mayroon ng demarcation lang, boundary, ganyan. Nakaranas ako niyan eh, yung boundary ng US, California side at Mexico. Pinuntahan namin talaga nung nag-schooling ako sa US noong 2005, 2006. Pinuntahan yung border. Kaya lang, hanggang doon lang kami sa border. Hindi kami nag-cross. Ipinaliwanag lang sa amin. Kasi border, hindi ka pwede. Pumunta kami sa yung malaking ilog. Rio Grande ba yun? Rio Grande, yun ang boundary ng Mexico and the US. Ipinakita sa amin. Ayan, ang mga tao, nag-cross lang yan para papasok na illegal immigrant. O yan. Kita mo tungkol sa border problems ng US. So, pagpasok ni Saldico, ang kanilang papeles, hindi pinalusot. Go back. Baka ganon. Nung ganon, go back. Doon ba kung di-turn over ba ng German police, border police sa Czech authorities, or go back lang, go back, nagpaliwanag lang ng Saldico, nakalimutan ko, ganito, hindi naman, umalis na. Ay, nako. Ang ano ko lang dito, ang reklamo ko lang, gastos ng gobyerno, gastos natin. Yung punta pa ng high-level delegation, Secretary of Justice, representative ng Department of Foreign Affairs, yung Philippine Center for Transnational Crime at iba pang mga alala ay nagpunta. Ginastos-gastos lang na. Napakadali lang naman talaga mga kababayan kung gustuhin lang ho nila. Meron naman ho tayong ano doon. Meron ho tayong tinatawag na embassy doon sa lugar na iyon, sa bansang iyon. Bakit hindi yun yung pinapunta? Ibig sabihin, naggastos lang sila, nagsayang-sayang lang ho sila ng pera. Posible mga kababayan ay may pinaplano ho sila. Yan lang naman sa tingin ko ang posible nilang gawin. Kaya sila personal na pumunta doon sa Czech Republic para siguro kung sakaling mahuli nila o makuha o makumbinsi si Saldico ay panibagong script mga kababayan. Pa-hotel-hotel sila ngayon doon, pakain-kain na masasarap, merong perday, may pocket money, hayakay. O tayo dito, kaluluoy. Doon ako naiinis o nagagalit sa kapalpakang ito. Okay lang sana, yung nagkamali, okay lang. Aminin, mag-apology, kagaya ng ginawa ni Secretary John Vic Rimulya. Saludo ko. I apologize. It's my fault. Ang deadline ko na 3 weeks, akala ko parehas ang batas sa Pilipinas at batas sa Czech Republic. Ayan naman, sinasabi ni John Beck. Parehas daw yung batas sa Pilipinas. Akala niya lang. Hindi naman niya alam mga kababayan, no? Hindi niya alam na magkaiba ho yung Czech Republic at saka Pilipinas. Natural magkaiba yung batas doon. In the beginning pala, parang napunta na tayo sa Bible kabayan, no? Sa simula't simula pa lamang, alam naman ho natin na magkakaiba yung batas ng Czech Republic at sa Pilipinas dahil magkaibang bansa yan. Dito lang naman kasi mga kababayan na yung batas ng Pilipinas minsan talagang binabalahura. Katulad na lamang ho sa impeachment trial o impeachment hearing ni BP Sara, itong ginagawa ng mga House of Crocodiles na masasabi naman ho natin hindi naman talaga dapat gawin dahil dapat ang Senado lang ang magsasagawa niyan dahil ito ay magsisilbing impeachment court. Di ba? Antitindi ho nila mga kababayan. Antitindi ho nila. Grabe. Wala na ho tayong ibang masabi kundi
Wow, grabe. Pilipinas pa ba ito? Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito? Bumabalimbing na ba si Pinky Lacson? Bakit niya kinokondina itong ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, no, na pag-aanunsyo na nahuli na si Saldico pero ang katotohanan pala ay wala, no? Ito bumabalimbing ba mga kababayan? Sa tingin nyo, i-komento nyo dyan sa ibaba. At syempre, huwag niyong kalimutan mga kababayan na i-click ang like, share at subscribe para naman na dumami ho ang ating mga kasama dahil sama-sama ho tayo mga kababayan sa 2028 ilalaban natin ang Agila ng Pilipinas.